Good morning. Today, today we're going to talk about verse for today, which is found in Matthew chapter 26, verse 40. Babasahin ko ang Tagalog. Sabi niya, lumapit siya sa mga alagad at sila'y kanyang nadatnang natutulog at sinabi niya kay Pedro, ano, hindi ba ninyo kayang magbantay kasama ko ng isang oras? Yan po ang key verse natin sa Matthew chapter 26 verse 40. Maraming beses na alam natin ang kwento dito sa verse na to. Ito yung time na si Jesus Christ ay umakyat ng bundok at nanalangin. Sa Gethsemane, 2 times niya pinakiusap sa Diyos kung maaari itong sarong ito ay dumaan mula sa kanya. Sabi niya dito, tinanong niya si Pedro at ibang alagad niya, di ba kayo pwedeng makisamahan ako para mag-pray? Doon ako pupunta sa taas ng bundok. Pero doon kayo sa lugar na kung saan kayo ay pwedeng magbantay. Ito yung time, ito na yung gabi na pagkakanuno siya, aarestuin siya ng mga tao na parang lumalabas para daig pa niya ang kriminal. Kaya nung sinabi rito, magbantay kayo at manalangin upang hindi kayo matukso. Sabi nga niya dito sa verse 41, magbantay kayo at manalangin upang hindi kayo matukso. Take note, ang kausap kay Jesus Christ dito ay ang kanyang mga alagad. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, applicable to sa atin ngayon. Si Jesus Christ ay willing makinig sa atin, kagaya ng kanyang example nung nakipag-usap siya sa Ama. Sinabi niya rito, ang espiritu ay nagnanais, ngunit ang laman ay mahina. Some people say na pag sinabing ang espiritu, yun daw espiritu ng tao. Correct. Pero since may definite article, ang espiritu, hindi nga lang na-capitalize dito. Siyempre, ang tao, limited din, nagkakamali. Pero doon naman sa essence and meaning, it talks about the Holy Spirit who tells us what to pray. Minsan, di mo nga alam kung ano ipipray mo, magigising ka na lang, lalo na kami mga senior citizen. It's not actually sakit o diseases, apnea o sleeping disorder. Minsan talaga, as you mature, you become sensitive to your surroundings. Dapat ganun din tayo sa ating spiritual life. We must be sensitive enough. Sabi dito sa Matthew 39, lumakad siya nga ng malayo at siya'y nagpatirapa at nanalangin. Sinabi niya, aking Ama, kung maaari, hayaan na ang tasang ito ay lalampas sa akin. Gayunman, hindi sa nais ko, kundi ayon sa nais mo. Take note, pag tayo nagpe-pray minsan, gusto ni Jesus Christ, kung talagang titingnan niyo, tawag niya Ama, no? Pero kung magre-research tayo sa Greek text, pautos to, hindi siya nakiusap. Parang ganito, nag-uusap tayo, sasabihin mo, Papa, wag mo namang, kung pwede naman, o kaya sa isang barkada mo, gawin natin, apply natin sa present.
kung ikaw ay unbeliever dati at manginginom, sasabihin mo, pre, huwag mo naman akong tagayan. Kung pwede, pass muna ako. Ngayon, parang inuutusan nyo na. Kaya lang, dahil nga kaibigan kita, nakikisama ko, sige akin na, inumin ko to. Nag-gets nyo? Parang ganon ang pakikisama ni Jesus Christ sa kanyang Ama. Napaka-intimate ng kanyang relationship sa Ama. Kaya sabi niya, dito sa second statement niya, sa verse 40, sabi niya, verse 39, sabi niya, hindi sa nais ko, kundi ayon sa nais mo. Parang expression ng sa magbabarkada, ayan na anong gagawin ko? Ikaw naman ang masusunod. Kumbaga sa relationship ng pastor at member, gusto ko sana ganito, ganyan. Kaya lang, masusunod ka, pastor. This is a sign of humility. Application. Miski sa pamilya o kahit sa church, miski ikaw pa ang matalino, you have to give way for the proper authority sa church o sa pamilya. Pag meron sinabi ang Ama, dapat masunod. Hindi naman pagagawa ng Ama yan o ng isang tao na nasa church, yung pastor nyo, kung masama. Kung masama ang pinagagawa ng ruler o ng pastor o ng Ama kay Jesus Christ, hindi naman niya pagagawa yan, hindi naman niya susuli. Sabi nga niya, kung maaari sana, ay lalampas sa akin yung saro. Sa ibang version, yung tasa is actually saro. Pinaganda lang. What is saro? No? Para sari-sari namang version yan. Pero it goes down to the word cup. Hindi naman sinabing glass. Gaya nito, a glass of water. Pero sa culture nila, cup. Kaya sabi niya dito, nung nag-pray siya, dapat gawin din natin. Whether you have a problem, whether you praise God, whether you are expecting something urgently, the secret is prayer. Whatever you will do, you have to say or you have to coordinate with God. You have to collaborate with God. Any decision making, kailangan kinukonsulta natin sa Diyos. Maraming magagaling magsalita, minsan business organization, pero anong ginagawa? Tiwali. No? Hindi naman tayo galit sa mga magagaling kasi ako rin magaling din ako. Why? By the grace of God. Magaling sa isang bagay na tingin mo nakaka-glorify sa Lord. Hindi yung magaling sa sarili mo lang. Wala namang masama maging magaling. Ano gusto mo? Hindi ka magaling. O kung hindi ka magaling, may sakit ka. Tama ho ba? Sabi nga dun sa King James Version, and in the morning, rising up a great while, before day, he went out and departed into a quiet place, in a solitary place, and there he prayed. The wonderful example of Jesus Christ, before we do something else, kahit gaano pa ka-urgent yan, have time to pray. Marami sa atin, nagbabasa rin ng Biblia, magaling sa Biblia. Active sa church. Pero have you ever talked to God in the first place?
before doing something and ask Him, Lord, is this your will? Kaya minsan may mga kumakanta, may mga choir, may mga activities na hindi prepared for. Yung pa ang maganda. Why? Kasi nagpe-pray. They are filled with the Spirit. Kaya ano sinabi ni Jesus Christ dito sa the Spirit is willing, but the flesh is weak. Tingnan niyo yung last verse. Tama ho ba? Sabi dito sa English, sa verse 41, watch and pray that you enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Kahit, alam niyo ang prayer, always treat prayer as an urgent matter. The lifeline, the hotline between God and we. Of course, alam na natin through Jesus Christ, is prayer. Pero yung byuda, naalala niyo yung talinhaga ng byuda na gustong magkaroon ng hustisya. Kausap niya yung judge. Dahil hindi siya tumitigil mag-pray. Iba yung repetition prayer, ha? Ito, hindi siya tumitigil. Literally, hindi yung the same words. Kumakatok siya sa judge para magkaroon ng hustisya. Hindi niya tinigilan. Hindi siya nagdadadaldal, hindi siya nagkwento, walang binanggit. Yung the parable of the persistent widow, tinugon ni Lord hanggang naturete yung judge. Kasi ang naisip ng judge, wala naman pwede lapitan. Ganon din si Jesus Christ. Kausap niya yung the creator of the source of blessings, the source of comfort, the source of wisdom, the source of blessing, protection, and healing. The great encourager, who is the Father, manifested in Christ. Ang ganda ng example na to, mga kapatid. Watch and pray that you enter not into temptation. Prayer is always an urgent matter. I hope may natutunan tayo. Sinabi nga niya dito, and He comes unto His disciples and finds them asleep, and says unto Peter, what? Could we not watch with me in 1 hour? Mga kapatid, katulad din ng pagbabasaya ng Biblia, have you ever have quality time in reading God's Word? Bakit ito ang lesson na binigay ni Lord? A lot of Christians, when everything is convenient, trouble-free, enjoying your barkada, enjoying your friends, enjoying all the blessings, all the material things, hindi nyo naman madadala sa kabilang buhay yan. Have you ever say, I enjoy praying to God? Pag sinabi kong praying to God, hindi yung mga prosesyon, outward lang yan eh. Yung sasali ka sa mga pista. Buti ko yung pista niya pista ng Panginoon. Minsan napupunta sa pista, hindi din sa Panginoon. Tradisyon ng tao, lumalayo, tapos sa ugali, napakasama. Alam nyo, sa prayer, yan lang magko-correct ng ugali natin. You cannot change your character unless the Holy Spirit talks to you and you talk to Him in the Spirit through prayer. A lot of people, they talk. Nasabi na, pero wala dito. Sabi nga ni Jesus Christ you worship me with your lips, but your heart is far from me. Masakit yun. Ewan ko kung tinamaan ng kulog yung mga Pariseo ng mga panahon na yun. Sabihan ka ba naman ni Jesus ng gano'n? Palagay ko,
Yun lang mag-pray ka eh, kung konsyensyahin ka eh. Siguro naman, hindi tayo ganun katigas ang mukha. Ang dami natin, we are too busy at home, at work, with friends, with our spare time. Okay, magagalit. You spend with your apo, with your barkada, kung gano'n naman ang sitwasyon nyo. Pero have you ever wondered talking to God? An allotted time, an hour, a day, kung ating i-convert doon sa sinabi ni Peter, 1 day is 1,000 years. Alam niyo ba na pag sa buhay natin, hindi tayo nag-pray ng isang araw, para na rin tayo hindi nagdasal ng 1,000 years of eternity. Just imagine kung gano'n ang iyong logic. Hindi ko sabing doctrinal logic or reasoning or analysis. Tapos pag magpupunta ka ng church, napipilitan ka, marami kang dahilan. Ganon din yon. 1,000 years of spiritual recognition, having fellowship with God. Kasi walang timeless ang Diyos eh. Iba yung time niya eh. Biro nyo, hindi ba tayo nagpapasalamat pag nag-worship, nagpe-praise? Isang araw lang hinihingi ng Lord. Hindi pa natin magawa. Yung araw nga ng linggo, hindi naman talaga araw ng Diyos yan eh. Kung tutuusin, kung ikaw ay Israeli, Sabado, Biyernes, yan. Pero, kung tayo, mga kapatid, ay may time mag-pray, mga sakit, karamdaman, mawawala yan eh. Kasi sa prayer, doon tayo nagpe-praise and worship. Sa prayer, doon tayo nakikipag-usap sa Diyos. Sa prayer, doon na bukas ang puso natin. Marumi man yung puso natin yan. Marumi ang isip. Damdamin, pakiramdam. Maiko-correct yan, maipo-focus yan kay Jesus. Maaayos lahat yan. Kasi ang linaw na sinabi ni Jesus, oh. Sinabi ba niya, magdasal kayo 1 linggo? Ang sinabi niya, sa verse 40, and he comes unto the disciples and finds them asleep and says unto Peter, what? Could you not watch with me 1 hour? Dami nating ginagawa. We're too busy. Paano ngayon kung ang prayer, you don't treat it urgently or you don't treat it as a necessity? Ang necessity mo lang, uminom ng tubig at mag-relax, maghubad ng sapatos at uminom ng tubig na banayad. Yan, parang kay Dolphy, banayad whiskey. Mga kapatid, ganyan ang ginagawa ng tao. Pero, have you ever, the moment you open your eyes, before you lift your head from your pillow, o from your banig, o kung wala kang kutsyon, banig, o sa sopa, the moment binuksan mo ang mata mo, have you ever said, thank you, Jesus. Thank you, Lord God of Israel. Naisip ba ninyo, mga kapatid, sabihin yun? I would like to talk. Pag worried ka tungkol sa health mo, tungkol sa pera, huwag ka na mag-worry pagka kinausap mo si Jesus. You talk by faith. God hears our prayer. Wala pa ako nakitang nakakonect dito na totoo na hindi gumaling. Lahat dito na nakakonect, gagaling. Father God, I declare healing for those people who are in the verse for today video because they recognize the urgency to study God's Word is a form of prayer. For those who prioritize the name of Jesus Christ right now, in Jesus Christ's name, I declare healing.
Baka ang iba sa inyo, you say, you're too young, you're healthy, wow, you're strong, you can travel to other places, but when you become weak, that is the time you come near to God. Sometimes, ang problema ng tao, wala naman sinabing lumapit ka kung kani-kanino eh. Isang pangalan lang, kay Jesus Christ. Isang pangalan lang sa Ama. Isang pangalan lang sa Holy Spirit. Kaya nga sinabi dun sa, hindi ko naiano yung masyado yun, sinabi niya sa Matthew chapter 28, verse 19, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, wala nang ibang pangalan. So, it's very important, mga kapatid, na tayo nagbibigay, pugay, yung bang enjoy tayong kausapin si Lord sa unang pagbukas ng ating mata. Alam nyo, sa Mark chapter 1, verse 35 to 39, same account, sinabi ni Mark, Apostle Mark, the evangelist Mark, and in the morning, rising up great while before day, he went out and departed into a solitary place, and there he prayed. Verse 36, and Simon and they that were with him followed after him. Verse 37, and when they had found him, they said unto him, all men seek for thee. And he said unto them, let us go into the next towns, that I may preach there also. For there came I forth, and he preached into the synagogues. Mga kapatid, yung account na tuwing nagpe-pray si Jesus Christ, nagmamanifest ang Holy Spirit, yung power niya bago mag-preach. Jesus Christ na yun, mga kapatid. How much more katulad ni Vic? How much more katulad mo? Katulad nila? Katulad ng mga tao sa paligid natin? You need to pray. Tsaka isang sign pag ang isang tao ay nagpe-pray, alam niyo kung ano? Change of character. Ano yung sinasabing change? Ito challenge sa mga Kristiyano. I-share nyo tong video to. Alam niyo kung bakit? Ito ang tanong. If you are a real Christian who treats prayer in urgency, do not reason out. Say this. If you're really a Christian, you forgave me. If I am a Christian, I forgive you. No more, no less. If you're a Christian, you recognize that Jesus Christ forgave our sins, not by our own merit. Ganun lang kasimple. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, marunong ka magpatawad at humingi ng tawad. At una kang pinatawad ni Jesus Christ, hindi dahil sa sarili mong gawa. Maraming tao sinasabi, ay ako, Kristiyano. Alam mo yan, kaya hindi namin pinapatawad yan kasi result yan ng wrongdoing niya eh. Maraming ganyan sa magulang, maraming ganyan ng mga anak sa magulang. Vice versa, magulang sa anak, anak sa magulang. Kaya ano nangyayari? Walang kapatawaran. Pag-pray niyong maigi yan, pag-isipan niyong maigi yung sinasabi ko. Hanggang dito na lang po tayo. I pray that God will answer your prayer if you, take note, if you really have God.